Kumusta mga ka-creator? Welcome back sa ating journey at ngayon ay nasa day 6 na tayo ng ating serye. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang napakalalim at napakagandang konsepto. God in imagination, ang Diyos ay nasa loob mo. Sabi sa Genesis 1:27, ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin sa pang-araw-araw nating buhay? Kadalasan iniisip natin na ang Diyos ay isang nilalang na nasa malayo, nasa langit, hiwalay sa atin. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang koneksyon natin sa Kanya ay mas malapit pa sa ating sariling hininga? Ang ibig sabihin ng nilikha ayon sa Kanyang wangis ay hindi lang sa pisikal na anyo. Ito ay nangangahulugan na taglay natin ang Kanyang kakayahang lumikha, ang Kanyang esensya, at ito ay nananahan sa loob mismo ng ating kamalayan. Isipin mo na lang, ang iyong imahinasyon, ang iyong consciousness, iyan ang banal na espasyo kung saan ka nakikipag-ugnayan sa Diyos. Lahat ng iniisip mo, lahat ng pinaniniwalaan mo ng buong puso at lahat ng emosyon na iyong nararamdaman, iyan ang mga kasangkapan na ibinigay sa iyo ng Diyos para hubugin ang iyong realidad. Ang iyong isipan ay hindi lang basta isang koleksyon ng mga random na ideya. Ito ay isang sagradong hardin. Anumang buto ng paniniwala ang itanim mo diyan, iyon ang aanihin mo sa iyong buhay. Kung ang itinatanim mo ay pag-aalinlangan, takot at kakulangan, iyon ang mamumunga. Pero kung ang itatanim mo ay pananampalataya, pag-asa at kasaganaan, iyon din ang lalago at magiging realidad mo. Ito ang paraan ng Diyos para makipagtulungan sa iyo sa paglikha ng iyong buhay. Hindi Kanya iniiwan para harapin ang lahat ng mag-isa. Sa halip, binigyan Kanya ng kapangyarihan sa loob mo. Ang kapangyarihan ng iyong kamalayan para maging co-creator ng iyong tadhana. Ang bawat pangarap na nabubuo sa iyong isipan ay isang bulong mula sa Diyos, isang paalala ng iyong potensyal. Kaya sa tuwing may ideya kang naiisip, sa tuwing may pangarap kang gustong abutin, huwag mo itong baliwalain. Hindi iyan basta imahinasyon lang. Iyan ay ang Diyos na kumikilos sa loob mo, na nagpapakita sa iyo ng mga posibilidad. Ang iyong trabaho ay ang maniwala dito, alagaan ito, at damhin na ito ay posible para sa iyo. Ngayon, sabayan ninyo ako sa ating affirmation para sa araw na ito. Huminga ka ng malalim, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at sabihin ng may buong pananalig, ako ay daluyan ng Diyos. Ako ay nilikha upang magtagumpay. Ulitin natin, ako ay daluyan ng Diyos. Ako ay nilikha upang magtagumpay. Damhin mo ang bawat salita. Hayaan mong tumagos ito sa iyong buong pagkatao. Ikaw ay isang extension ng banal na enerhiya. Ang kakayahang lumikha ng magandang buhay ay hindi nasa labas, kundi nasa loob mo na. Gamitin mo ang iyong imahinasyon bilang isang daluyan ng Kanyang kapangyarihan. Maniwala ka sa mga pangarap na inilalagay niya sa iyong puso. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa Day 6. Sana ay dala-dala ninyo ang aral na ito sa inyong buong araw. Tandaan, ang Diyos ay nasa loob mo, laging handang tulungan kang lumikha. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para hindi mo ma-miss ang mga susunod pa nating paglalakbay. Magkita-kita tayo bukas para sa Day 7. Hanggang sa muli, mga ka-creator,